suliranin sa edukasyon, kalusugan at maging sa kanilang kultura. Ito nagtulak sa grupo ng mga youth leaders mula sa Lubao sa Pampanga para itatag ang Sulining Lubao. Ang kanilang inisyatibong matulungan ang mga batang hirap magbasa sa kanilang bayan sa Lubao, lumawak at dumami pa. Ang kanilang natatanging pagresponde, narito at inyo pong panoorin. Hindi man namin mababago yung buong mundo, at least meron kaming mga ilan na bata na natutulungan. 9 sa 10 batang Pilipino edad 10 ang hirap makabasa ng simpleng teksto. Itong lumabas sa isinagawang pag-aaral ng World Bank tungkol sa learning poverty ng bansa taong 2022. Naitala rin na pangalawa ang Pilipinas na nasa pinakamababang ranggo pagdating sa math. Isa ito sa nag-udyok sa grupong ating nakilala mula sa Lubao, Pampanga. Mga kabataang umusbong dahil sa pagdanais na matulungan ang mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa kanilang bayan na matutong magbasa. Sila ang Sulining Lubao. Ang ibig sabihin po ng suli, parang plant shoots. So ito yung mga parang patubo pa lang na part ng halaman. Plant symbolizes life, symbolizes hope, ganyan. So ayun, pag-decide namin na Sulining Lubao yung gamitin naming term or name sa organization namin. Mula sa iba't ibang youth organization, nagsama-sama sila sa isang event sa kanilang bayan. Dahil dito, napadalas na ang kanilang pagkikita-kita. Hanggang sa mabuo ang konsepto ng pagtulong sa mga bata dahil sa pareho nilang advokasya. Gusto namin grassroots na approach. Nakita namin na merong problema sa education, merong problema sa health din, and merong problema actually sa culture and the art dito sa Lubao. Naging marami man ang kanilang mga katanungan sa umpisa. Naging gabay nila ang ilang mga miyembro ng grupo na matagal nang may karanasan sa pagtulong. Meron naman kami mga advisors na nagturo talaga sa amin kung ano yung mga need namin gawin. So yun, nakapag-workshop kami before i-formally launch yung first project namin. And based sa consultation and sa mga meetings, parang madali naman kasi ayun nga, naka-aligned naman na i-organize na lang yung projects, i-prioritize na lang kung ano yung palagay namin pinaka-need. Isa na rito si Arman, isang civil engineer by profession. At ang kaalaman niya sa paggawa ng mga istruktura, ginawa niyang daan para gumawa ng mga pamamaraan at plano para sa mga kabataang nais nilang turuan. Dahil parang like-minded people kami, we thought of why not build something na makakatulong sa community. Very blessed po ako na yung work ko is from 6 a.m. to 3 p.m. Minimit ko sila after work, mga 5 over coffee. Tapos doon nag-generate kami ng mga ideas. Kung gusto mo talaga, you'll find a way to help. Pagbisita sa mga komunidad, ito ang una nilang naisipang gawin. Isa sa kanilang pinuntahan na lugar na kung tawagin ay Pulong Bisaya. Feeding o pagpapakain lamang ang kanilang tunay na pakay. Ngunit na makita nila ang kalagayan ng mga tao rito, nabuo ang panibagong ideya. Kaya agad nilang sinimulan ang Project Aslag. Masasabi natin na mahirap talaga yung community, and ang layo niya kasi sa mga schools. So hindi lahat sa kanila may privilege na magpunta sa school. Na pwede palang magturo doon. Kami ng 12 days ng rigorous na tutorial sa kanila with consultation kay Teacher Penny ng Community of Learners Foundation. So ang ginawa namin, everyday talaga, nagpupunta kami doon except lang sa Sunday. And then sa project na yun, meron din kaming mga nagawang lesson plans. And then, before kasi making the lesson plans, nagka-evaluation kami and profiling sa mga bata. Sa 12 araw, tinuklas ng kanilang grupo ang kakayahan ng bawat bata at saka inaayos ang modelo o plano na dapat gawin para masigurong matuto sila. Hindi rin nila nakakalimutang pakainin ang mga ito sa oras ng kanilang mga mini-classes. Kailangan kuhanin talaga kung ano yung personally nakaka-connecta doon sa bata. And then, sila sa iba't ibang categories, yung mga poor pa sa reading, intermediate, and medyo advanced. And then after that, hindi lang kasi namin sila tinuturuan, pinapakain din namin sila since alam naman natin na yung kalagayan ng community. And kung gusto mong magturo, paano mo tuturuan yung batang gutom?
di ba? So kahit naman siguro tayo na sabihin na natin na nakakain naman ng 3 times a day, kapag gutom ka, ang hirap mag-aral, ang hirap mag-review, di ba? Then after ng 12 days, nagkaroon din kami ng post-evaluation sa kanila, and madami sa kanila yung talagang nag-improve. Madagdagan ang kumpiyansa sa sarili at makapagbahagi ng opinyon. Ito ang nakita nilang bunga ng mga pagsisikap ng kanilang ginagawa. After a few months, nung pinuntahan namin yung school na pinupuntahan nila, ang feedback ng teacher sa amin, hindi lang dun sa reading. Actually, yung pinaka-important din sa amin, yung confidence ng bata na build daw. So, unlike before na hindi nagpa-participate sa klase, ngayon talagang hindi na sila nai-intimidate na mag-express ng opinions nila sa school kasi nga kahit paano equipped na sila sa reading. Student ko doon, ang pangalan niya is Ichigo. Tapos yung mother niya, lagi siyang nagme-message sa amin sa Facebook, lagi siyang nagpapa-thank you. Sinasabi niya na malaking tulong daw yung ginagawa namin pag-tutor sa mga bata. And one time, nung graduation nila, parang yung host namin, nagtanong siya, sabing ganon, pwede po bang magtanong naman tayo sa parents kung ano po yung masishare ninyo during the whole run ng Project Aslag. Tapos yung mother ni Ichigo, nagtaas siya ng kamay, and then shinare nga na yung anak daw niya ngayon nagbabasa na. Dati daw, lagi lang siyang nasa labas naglalaro. Ngayon daw, paggabi, sinasabihan niya yung mama niya na, "Ma, pwede mo ba akong basahan ng story tonight?" Ganyan. So, tas nakita daw niya na nagkaroon ng magandang impact yung pag-tutor namin kay Ichigo. So, ayun, parang sobrang na-happy ako. Parang sabi ko, kung di man namin mababago yung buong mundo, at least meron kaming mga ilan na bata na natutulungan. Aminado ang kanilang grupo na hindi maging posible ang Project Aslag kung hindi sa tulong ng kanilang mga mentors. Dahil tulad ng batang kanilang mga tinuturuan, maging sila ay kailangan din na mag-aral at matuto. Meron ng mga lesson plan. So, ang problem naman natin dito, yung mga volunteers natin, hindi naman sila teachers. Di ba? Parang paano ba natin malalaman kung natuturo nila ng maayos? So, nagkaroon din kami ng mga tutorial sa mag-tutor ng mga teachers. So, kailangan i-prepare din kasi sila. Realization is more on improvements na kahit na may nakita kaming jump sa reading competency ng mga bata, ang realization is parang kulang yata yung 12 days. Parang kung gusto talaga nating tumulong and gusto talaga natin makakita ng concrete na improvement sa mga bata, kulang yon. Kulang talaga ang 12 days. Maliban sa edukasyon, isa rin sa tinututukan nila ang kalusugan. Dahil isa ito sa nakita nilang problema ng bawat komunidad na kanilang napupuntahan. Actually, yung sa health namin, katuwang din siya nung sa Aslag. Kasi yung mga beneficiaries namin dun sa naunang round nga ng Aslag, yung sa Pulong Bisaya, after a few months, pinuntahan namin yung mga bata. Tapos, pinadental namin sila. May nakikita kami beneficiary, previous beneficiary, na pwede namin tulungan sa health or actually other project or other aspects ng organization. Babalikan namin sila. Pagpapahalaga sa kultura at kung paano ito mapanatiling buhay sa ating lipunan. Ang Sulining Lubao, tinutukan din ang aspetong ito sa kanilang bayan. Aminado silang kailangan pampagtuunan ng pansin ang pagpapayabong sa pagkakinanlan ng kanilang bayan. Katuwang nila ang kilalang museo sa Lubao, ang museo ni Jose B. Lingad. Nagkaroon kasi kami ng common grounds, no? Kita-kita kami dito kasi nakita namin na yung museo, maaari siya maging espasyo, hindi lamang para sa historical and cultural na mga gawain. Pwede din siya maging espasyo para sa mga engagement na pwede nilang i-offer sa public. Bibihira ka nalang makakita ng mga estudyante pa sila, no, nakilala ko sila, na nagmamahal at nagbibigay ng prioridad sa kasaysayan. Kasi bibihira na lamang yung mga taong nagkakaroon ng interes sa mga ganong klase ng asignatura. Gumagawa kami ng mga programa na angkop para sa mga taga-Lubao. Nakita ko tong Sulining Lubao bilang isang potential na partner at ngayon nga, isa na akong miyembro ng organisasyon na to. Kasi nakakatuwa na mas malaki yung engagement na nararating ng museo. Nagsagawa sila ng isang painting contest kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga Lubawenyo
na ipakita ang kanilang talento at yung pagpapalaga sa kanilang kultura. Ang Sulining Lubao ng Project Alaya, continuing the excellency of the Lubao artists, the Kapampangan artisan in this province. Hindi kasi sila yung sinasabi nating kilala na pagdating sa art industry. Mga nagsisimula pa lang to, mga bagong patubong mga artist dito sa Pampanga. Kaya nung nagtipon-tipon sila dito at nakita nila yung mga maestro ng iba't ibang medium ng art dito sa Pampanga, sa buong Pilipinas technically, nakikita ko yung pag-asa sa mata nila na, dito pala sa museo, dito pala sa Sulining Lubao, meron pala kami chance na makater or ma-showcase yung aming mga galing, yung aming vision pagdating sa art. At napakaganda na makita yung window of opportunity na yun para pakita din sa mga tao na ang museo, hindi lang to basta naglalaman ng mga lumang antik na mga kagamitan, hindi lang to tungkol sa mga taong namatay, tungkol sa kasaysayan. Espasyo din to para magtipon-tipon tayo, hindi lang tungkol sa arts, hindi lang tungkol sa culture. Espasyo din to, local space to para sa mga tao na gustong gamitin ng museo, no, as their venue for everything that they needed to do for the sake of their society, for the sake of community. Ang bawat miyembro ng Sining Lubao tulad ng iba nating mga e-responders, mga voluntaryo at walang perang nakukuha sa kanilang mga pagtulong. Bagkus nagsusumikap sila na magkaroon ng budget para matulungan ang iba. All ng funds namin, galing sila sa private donations. Ito yung mga taong baka kilala lang ng mga kilala na namin, and then nasabi lang yung project na nakita sa Facebook, and then sinashare nila, and then nagbibigay sa amin, and madalas sa kanila, hindi man namin sila kilala. Like, Puhugot na lang kami ng inspiration dun sa mga natutulungan namin, especially kapag nalalaman namin yung stories nila. And somehow, kapag nagiging grateful sila, mas lalo kaming ginaganahan. Yung physical na pagod, yung mental na pagod, na-experience talaga namin siya. May tinatawag nga na parang volunteer fatigue. Pag na-realize mo na nakakatulong ka and all, yung pagod na yon, parang wala lang siya, lilipas lang siya. Parang just take a rest ng isang araw. Pagbalik mo ng ganun pa rin, magiging ka pa rin, happy ka pa rin na nakakatulong ka pa. Hindi lang sa Lubao, nakararating ang kanilang pagtulong. Dahil maging ang ibang parte sa Pampanga, sinubukan na rin nilang makapaghatid ng responde. Kahit wala ako dito, kasama nila ako. wala ka namang pera, merong ways para makatulong. Kahit yung simpleng volunteerism, simpleng mag-allot ka ng 1 weekend mo para magturo ng bata. Malaki yung nagiging epekto noon. Hanggat may Pilipinong gustong mag-aral, nandito tayo. Hindi tayo mawawala. Hanggat may Pilipinong patuloy na gustong matuto, nandito tayo. Iba-iba man ang mukha ng pagtulong, ang mahalaga, may buhay na nabibigyan ng bagong pag-asa, na panibagong rason para magpatuloy gaano man kahirap ang mga pagsubok sa buhay. Ang pag-usbong ng Sulining Lubao, patuloy sana sa ating pagpapaalala na lahat tayo'y may kakayanang rumisponde sa iba, anuman ang ating pamamaraan. Kami, ang Sulining Lubao, Certified E-Responders! Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.